What if, kaya ka lang naman sikat kasi artista magulang mo? What if di ako natatawa sa'yo, Nico? Oh, ano? What if to? Oh, ako pati hinamon mo sa what if. What if, kaya ka lang naman pinakasalan ni Jessie kasi favorite fruits niya, mango. What if etong buong kamao ko, ididikit ko sa tonsil mo? Hi guys! Welcome to Luis Listens. Ito ang show ko kung saan meron tayong napaka-espesyal na guest. Matagal ko. Actually, lahat ng guest natin espesyal, so hindi ka pala espesyal. Lagi mo sinasabi yan. Lagi kong sinasabi. So, ibig sabihin, hindi ka pala espesyal. Trip-trip lang to. Pero ito, isang tao na sobrang laugh trip. Naaaliw din ako sa kanya. Alam ko, napakabait na tao. Nico Natividad, nasa Luis Listens. Uy! Luis! Brother. Ang bawat titingin, ang daming camera. Hello sa Luis Listen. Ako, excited ako na mag-guest dito. Finally, makakakwentuhan kita. Ito, unang tanong ko kay Nico, isa sa mga palaging pinag-uusapan yung mga trending posts mo na yung pagiging naughty mo. Ikaw ba, kumbaga, sinasadya mo yun? O yun yung natural na persona mo? Kuya Luis, bago pa ako mag-hashtag, ganun na talaga ako. Pero dahil nasa hashtags kami, syempre, inaawat kami sa mga posts mo. Na, oh, huwag kang magpa-post ng ganyan. Minsan, pag may napopost ako dati na medyo naughty, pinapabura sa akin. Kasi syempre, bawal naman talaga. Dahil may mga inaalagaan na image. Okay, pero nung okay na ako, pinako sa tao, tsaka parang sabi ko yung social media ko, yun ako talaga eh. So hindi siya planado, kung ano yung pinopost ko, yun talaga ako. Naiintindihan ko yan na may expectation sa'yo na naughty ka. So minsan, yung pag may nakikita ka mga tao o kinakausap ka, gusto nila, naughty ka palagi. Yung kumbaga, pag may nakausap kang tao na hindi ka naughty, parang iniisip nila na, ay hindi, steer lang pala to. Meron, yung lalo na kapag nakakala nila introvert daw. Sasabihin kasi, magpapapicture, tahimik ka pala sa personal, no? Ganun. Tsaka Kuya Luis, may ginawa pala ako na sexy sa Viva Max. Oo. First time ko, syempre hiyang-hiya ako. Tapos parang sagot nila, sa social media ka, nagpapakita ka ng puwet eh. Okay, Gets mo okay. siya, yung parang gano'n, tapos dito nahihiya ka. Oo. Oo. So yun, ano sinagot mo doon? Kasi iba naman po yun eh, parang ako lang yun. Iba kasi yung talagang bed scene na marami, na content. Pero yung magpapakita ako ng puwet sa ID, sa bahay naman yun, ako naman nandun, di ba? Eto tanong ko kasi sa tinagal-tagal kong umaarte, nag-Avengers na ako, nanonood ka ba ng Barbie? Nandun ka rin sa Barbie. Wala. Tinatanong ko lang kung napanood mo. Alam mo, sabi ko maraming tanong. Ako nagtatanong, ako host. Hindi pa ako nakagawa ng bed scene. Totoo to. Kumbaga, nagawa ko lang kissing scene kasama si Miss Ann Curtis, kay Direk Wen, pero never ako nakagawa. Kamusta yung unang-unang yung bed scene na nagawa mo? Ayun, sisira ng pamilya. Mahirap ba? Mahirap ba yung... Mahirap. Mahirap ba sabihin kay Mrs. na, oy, eto yung offer, eto yung kailangan Hindi niya ako gawin? pinayagan. Ginulat. Uy, no, time movie. Hindi, pinaalam ko sa kanya, ayaw niya. Pero sabi ko, kailangan ko mag-explore talaga. Kasi hindi na ako bata, hindi na naman ako yung parang sa hashtag na sayaw-sayaw. So kailangan ko na mag-improve. Actor, bilang actor din. Diba? Ayaw niya talaga. So, paano nga yun? Siyempre, naiintindihan ko naman. Line na hindi mo, basta on a usual day na tatawirin. So, ano yung ginawa mong pagko-convince? Gaano katagal bago mo na-convince siya? Hindi, natapos yung movie nang hindi ko siya na-convince talaga. Araw-araw siyang tumatawag sa akin. Tapos ito, di ba sabi ko, wag mo daw papapanood. Pinanood niya yung bed scene lang mismo. hindi niya pinanood yung movie. Wala. Di ba yung iba ang sasabihin, ayoko na lang panoorin kasi magseselos ako, masasaktan ako. Siya, pinorward lang niya doon mismo. Tapos? Wala na siyang pakialam. Sa kwento. Walang pakialam sa backstory, sa ending. Kung ba't ko ginawa yun. Diretsong bed scene. Ano sabi niya nun? Siyempre, normal na nagagalit. Kaya di daw niya kaya. Ganyan. Pero siyempre, huwag mo nasasabayan. Hindi ako rin naman. Explain mo na lang sa kanya para ramdam mo sa kanya na art. Tsaka dalawa lang yan. Diba? To be frank, to be a realist. One is I respect that, na kailangan mo na, kumbaga, mag-explore bilang aktor. Second, as a provider, kasama din yan. Kasama yan. Huwag naman tayo mag-ano dyan. Paano yung preparation? Kasi nga, curious talaga ako. Ikaw ba, tsaka yung partner mo, kakausapin ng direktor, choreographed ba yan? Siyempre, sasabihin mo na yan. Paano yung mga bawal sa'yo? Paano gawin mo sa akin? Kunyari, ikaw yung babae, sasabihin mo. Nico, Bakit naman gagad, Jerry? Sasabihin ko, dito lang ako hahawak ha. Ganito naman. Tapos ikaw sasabihin mo, ano yung mga bawal sa'yo. Kunyari, huwag mong papaluin yung puwet ko.
Oo, totoo. Bawal kasi yung, Siyempre. bawal yung bigla kang a-adlib na kunyari, nadala ka, ginanon mo. Pre, magagalit naman yun. Hindi, siyempre, lahat yan, kumbaga, you respect each other's boundaries. Kinokoryo. Kasama yan Even talaga. lalaki, wag nilang sabihin na porket lalaki ka, kahit ano pwedeng gawin sa'yo. Hindi. Wag. Parang ako sabi ko, pag kiss, walang tang. Oo. Oo, ganon. Ako baliktad. Tang lang. Yung sa akin naman, tang lang, walang lips. Hindi dumidikit. Hindi. Sabi ko, uy, kaya lang. Tsaka yung dulo lang yung dulong 1/4. Yung sabi ko, direct, sorry, strict ang parents ko. Kailangan hindi magdikit ang lips namin, dulo lang. So right after that bed scene, yung first ever bed scene mo, anong naisip mo? Kamusta yung feeling? Ano talaga, ninenervous ako. Mas saka nahihiya ako sa mga cameraman. Ilan yung tao sa set nun? Kasi syempre pagka kung sa Viva Max yun, medyo intense ng konti yun. Siguro mga ano lang, 8, ganun. Pero 8 lang para sa game yun, ha? 8 lang. ang tao na Oo, nandun nun? Eight. Wow, okay. Cameraman. Pero yung, kumbaga nahihiya ako sa cameraman kasi syempre makikita yung pet ko. Oo. Tapos sabi nila, wag na, sanay kami dyan, okay lang. Tapos pag napapansin nila na, syempre, Inaanggulo mo. tinitigas ko yung pool ko para magsara. Oo. Parang natatawa sila, nakikita ko yung cameraman gumaganon. Kasi nararamdaman nila na nahihiya ako. Pero ano yun kumbaga part ng journey mo, di ba? As an actor. Kumbaga may mga kanya-kanya tayong mga kailangan pagdaanan that simply was, part of yours, di ba? So ito tanong ko sa'yo, balikan natin yung usapang hashtags naman. Okay, hashtags. One thing po na alam niyo na ayoko sa show ko ay yung magpapaka-controversial, ayoko ng mga clickbait, luma na po yan. Para sa akin, I respect the artist. Sinong pinakaayaw mo sa hashtags? Sino? Hindi ka tayo pressure, naniniwala ako na dapat. Di ba yung respect? Ano apelido na lang? Alonte. Ayun, kasama ko yun nung isang araw lang. I can see. Kasi lahat ng pangarap ko, nakukuha niya. May inggit. May inggit. Gahaman sa proyekto yan si Ronnie. Yung mga dream car ko, nakukuha niya na. Ronnie, tumanggi ka sa project. Sabi ko sa kanya, Arto, huwag kang magbababa ng TF. Kasi pag namamahalan sa isa racket, kinukuha. Sa'yo. Totoo yan, nangyayari yan. Kasi may mga racket ako dati. Yung sinasabi pa, ang mahal ni Ronnie. Kaya Buti na lang. Gumagal, parang sabi ko, dapat di mo na sinabi. Pero, natutuwa ako. Sinasakyan ko na mahal po talaga yun. Tapos ano pa, tusong lang. Ako kasi 3 to 4. yung isa pa, hindi ko gagalingan. Oo, parang nilolo. Pero sinasabi ko to kay Ronnie na mahal mo pala sa racket. Ganun naman. Kanya-kanyang cards. Kaya Kanya-kanyang cards sinasabi lang ko yan. sa kanya, huwag kang magbababa. Oo, okay na ako dito. Basta may kita. Paano ba nagsimula yung hashtag journey mo? Ano, di ba nanalo ko sa Showtime Yes. na contest? Nagpa-audition. Si Direk Tinuloy mo? Loren. Hindi automatic yun. Hindi. automatic. 1 year Kapag na panalo mo, lumipas. ay, may bubuin tayong grupo. Kasama ka dyan, Nico. Wala. Even nung nanalo ko, wala naman na artista ka. Sabi nila, hindi wala. siya ganun. Doon lang talaga. Contest lang talaga siya. May pera, nanalo ko. Then, uwi ako ng bahay. Parang normal. Normal na boy. Then, parang after 1 year, nagpa-audition. Sakto siguro dahil may record ako sa Showtime. Tinawagan nila ako, punta ka. Ganun lang. Hindi nila sinabi boy group. Basta pumunta ka lang. Bis ka, yun lang, mga ayos. Dumating ka, hubot-hubad. Hindi nyo sinabing magbihis ako eh. Sabi nyo lang pumunta. Pero walang sinabing sasayaw, walang ganun. Oo. Yan. So doon nag-umpisa sa audition. Tapos gaano kahirap maging, kasi unang-una, daily yun. Tapos syempre, inaabangan din kayo. Diba? Gaano kahirap maging member ng hashtag yung time na yun? O hashtags? So 5 years kasi Monday to Saturday kami sumasayaw. Yun nga eh. Kaya nga, sa totoo lang, dun, kahit dancer makukuha ang manawa. Magsasawa ka talaga kasi wala ka ng choice. Parang yun at yun yung ginagawa mo. Bawal kami umabsent. Pero gusto namin yung ginagawa namin. Oo Hindi naman. ko sabihin parang na-burnout ka talaga. Kasi di ba sa 5 years, non-stop yun. Oo. Tapos magre-rehearse kami sa umaga, magre-rehearse pa kami sa hapon. Kaya hindi kami nagkakasabay-sabay. Kasi nangyayari, yung sayaw namin, pinractice lang namin ng umaga yun. Nyari, papasok kami 8 a.m. Sasayawin na yun ng 11:30. Ganun lang. Akala Kaya ko hindi kami magkakasabay-sabay kasi una-una hindi talaga kami mga dancer. Pangalawa, kulang ka sa oras sa practice. Yun pala yun. Akala ko dati sa hashtags, kada hashtag, iba-ibang choreographer. Yun yung akala ko. Kaya sabi ko, parang iba-iba yung galaw nila. Meron dito yung kamay, meron dito, meron hindi nagtaas. Ang maganda kay Luis, pagka nagpe-perform kami, mas matagal yung tutok sa audience. Iniiwas. Dari, sa akin, nagkamali, tutok yun. Binoboto ni Direk Bobit sa audience.
Pero eto, nung nararamdaman mo, kasi hashtag, ano yan, kumbaga naging super regular name yan. Nung medyo pag lumalabas ka na, nakikilala ka na, oy, si Nico, si hashtag, ano pakiramdam? Yung unang-unang, ano mo, yung unang-unang autograph, naalala mo ba kung saan? Mga pa-picture pag bibili Ayan, kami. yan. Pero nung una kasi, nung lumalabas kami sa hashtag, mga isang linggo, syempre wala pa naman masyado nakakilala. Nagpapapansin ako sa mall. Kasi nga excited ako, parang feeling ko artista na ako. Pagka pupunta ako sa SM or sa mall, kasama ko yung wife ko, paparinig ko talaga. Bagay kaya to sa akin pag sumayaw ako sa Showtime bukas. Paparinig ko siya sa tao, tapos walang nakakilala sa akin. Tapos, mahal, tignan mo nga kung okay ito kasi sasayaw kami bukas eh. Tinitignan ko kung makikilala nila. Wala. Wala. Tapos yun na, tumatagal na yung buwan. Siyempre, nabibigyan kami ni break ni Ate Vice. Kahit hindi ka na magsalita. So, Yung nararamdaman mo na ano, kunwari, yung first time may nagpa-picture sa'yo na alam mong fan siya, na hindi man lang hashtag, yung fan siya ni Nico, ano ang pakiramdam? Sarap, kuya. Lalo na nung sinabi na pinapanood kita nung ano pa lang, kumo-contest ka pa lang sa gandang lalaki. Ibig sabihin, talagang katutok. Oo. Anong pinaka-namimiss mo sa hashtag muna, sa hashtag, Sa hashtag, Family kuya. Cowboys? Kuya, sobrang sumikat yung grupo namin talaga. Yung talagang airport pa lang sa probinsya, pinupunta kami ng mga tao sa hotel, kahit madaling araw, may mga tarp sila. Siyempre, mga bagets pa kami hanggang pag-uwi. Nakaka-miss talaga. Pero siyempre, sabi ko nga, lahat ng grupo naman, even naman sex bomb, street boys, talagang nagkakaroon ng kanya-kanya yan. Kumbaga sabi ko, masaya na ako dun sa 5 years namin talaga. Kailangan talaga. At kumbaga, sabi mo nga, siguro naman safe to say na sulit nyo. Sulit. Diba lahat ng opportunity binigay sa'yo. Anong pinaka-namimiss mo sa It's Showtime family naman? Kasi si Nico, isa sa, para sa akin isa sa mga na-enjoy ko rin panoorin sa hosting. At hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganong chance. So sa Showtime, bukod sa pag-perform, binibigyan ka rin ng chance talaga na mag-host. Diba? So anong pakiramdam nun? Pagka binubunot, pagkarang kailangan nila ng makulit namin. Masaya ako. Tapos doon ako na-train siguro ng ad-lib, impromptu, dahil sa kanila. Dahil nga live, wala namang script. So nakakamiss kasi yun yung gusto ko talaga ding trabaho. Ano pakiramdam nga nung medyo nakikita mo na, ay, ibang opportunity na to Yung mas nalalabas ko na yung sarili ko. At yung first time na pinahawak ka ng mic as a host, ano ang pakiramdam? Yung, uy, segment mo to, Nico, ganyan-ganyan na. Ano pakiramdam? Kuya, sobrang sayo talaga. Parang sabi ko, lahat ng joke na naiisip ko, ibabato ko dito. Para akong magpapabibo. Alam mo yun, hindi parang magpabibo para sa mga sa tao. Parang gusto kong express na kaya ko rin to eh. Kasi nung time na sumasayaw kami, naiinggit ako sa kanila pag may mic. Parang gusto ko mang agaw. May naiisip ka, pero syempre hindi mo masabi. Kaya yun, tuwan-tuwa talaga ako. At dahil doon, nabigyan ako ng break. Nakuha rin ako sa Umagang Kay Ganda. Nag-host din. Anong pinaka na-enjoy mo naman sa hosting? Yung banter, kuya, talaga. Kasi ako yung tao na hindi ko kaya mag-host mag-isa. Kailangan may kausap. Kaya even sa mga event, parang takot ako na ako lang yung mag-isa. Salang. Parang mas lalabas yung kulit ko kung may kausap. Parang ganito. Ganun. Kahit naman ako, yun na naman sa akin. Kasi Nico, for a while, tagal din yun, I can see your voice ka. Ano pakiramdam naman nung, syempre, ang investigators, ang lulupit din ng mga yan. When you got the call na, oy Nico, kasama ka sa I Can See as investigator, anong pakiramdam? Yun, kuya, doon nabuo yung acid reflux ko po. Sobrang nervous namin. Kasi, excited kami, pero kuya, kung di nyo alam, kapag nandun kami mga investigator, nakayuko kami, tapos nag-uusap kami, baka tanungin mo kami. Kasi natatakot kami kasi nga impromptu lahat yun, di ba? Lahat so doon mahasa yung pagiging observant mo, di ba? So ngayon, kasi kahit si Negi, ang galing-galing niya, pero nakukuha ko sana, wag akong tanungin ni Kuya. Kasi wala pang pumapasok sa isip mo, kaya kami ina-acid reflux doon. Nape-pressure sa akin. Nape-pressure ka. Pero ang saya nung I Can See Your Voice talaga. Pero ikaw, Nico, sa lahat, actually marami ka nang nagawa, di ba? As a performer, as a host, heartthrob, nandiyan pa rin yan. Sa film, marami ka na nagawa from Viva Max, etc. etc. Ano pa ang gusto mong marating? Ito kuya, nagawa ko na yung finally, nabigyan ako ng break sa acting na. Di ba lagi yung support? Yes. Ngayon, isa ako sa main na lalabas this November. Drama, comedy drama. Go. Ano yan? So, title to Para Kang Papa Mo. Para kang papa mo. Kasama ko yung guwaping sila, Marc Anthony Fernandez, sila yan. Eric Fructuso pa wala si Jo Marie. Eric Fructuso. Tas kami nila sus. At nagulat ako kasi drama siya. Comedy drama. Na kahit ako nabigla na, nagawa ko yun. Sasabi naman talaga nila, some of the most effective dramatic actors ay mga komedyante. Yun yung sinabi sa akin ng director after ko magawa yung scene. Sana ako ng direct. Thank you, Mr. M. Kung ganyan ako mag-isip. Nung nakakagawa ka na ng mga heavy scenes talaga, at yung feeling mo nga na job well done, anong pakiramdam? Tumawag ako agad sa asawa ko. Sabi ko, mahal ko, kahit ako nabigla. Para kang may superpower na ngayon mo lang nalaman.
Kasi parang... Hindi ko ba't mo superpower? Kamay kagad tinignan mo at ang lapit dito. Anong superpower sinasabi mo? Pagpawi, kamay ginagamit eh. Okay. Hindi man umuga eh. So, di ba? Okay, ganun lang. Ganun lang. So, parang, alam mo yung, kahit hindi pa siya umi-air, kahit sa manager ko, sinabi ko, hindi naman sobrang galing ha. Kinukompetensya ko kasi yung sarili ko na, kaya ko pala yun. Pero hindi mo naman pwede ikumpara kila John Lloyd, kila JM Dragos. Iba naman yun. Iba Oo. ang karera nila. Pero ikinukumpara ko siya sa mga naging project ko before. Na dati puro patawa-patawa, ngayon drama. Sabi ko, kaya ko. Sabi gusto ko siyang uulitin. Pagka nagdadrama po kasi, share natin, may mga tinatawag na trigger point. Diba? Yung trigger point, yung pang-iyak mo in general. Ikaw, ano yung style mo? Ikaw ba nag-iisip ka ng personal na nangyari sa'yo? Ang ibang tao kasi, di ba, namatay ang aso, namatay ang kung sino man sa buhay nila yung ginagamit. Yung iba, ginagamit yung emotions ng karakter. Ikaw, ano yung style mo nun? Nung medyo drama na talaga. Dahil nga kuya, first time ko lang, hindi ko alam kung ano yung gagamitin sa dalawa. Ginamit ko siya pareho, gulong-gulo na isip ko. Totoo to na. Nagkamatay na lahat ng kamag-anak ko sa isip ko. Or ang gagawin ko ba ako talaga to. So gulong-gulo pa hanggang ngayon. Pero buti, nagawa. Tsaka totoo pala yung mga nababaltaan ko, yung pag umiyak hindi ka agad tatahan. Ay, oo, nangyari sa akin yan. Umiyak ako nung Lunes, Miyerkules ako tumahan ko. Dehydrated na. Buti nakakausap pa tayo ngayon. Di ako, totoo dati sa Kampanerang Cuba, kami ni Ann, unang-unang crying scene under Direk Wendy Ramas. Nung in-offer sa akin ni Direk Wen, kukwento ko na, host ako dito, wala kayong choice, nanonood na rin naman kayo, sulitin nyo na. sabi ko, wala akong yung mga trigger point. Kasi kahit paano yung buhay ko, wala ako ng mga namatay sigat. Sabi niya, Manzano, ako bahala sa'yo, sabi ni Direk Wen. Yung unang crying scene ko, kasi parang nawala si Ann sa Kampanerang Cuba. So music video type, may music. Iyak ako ng iyak hanggang sa pagkat change setup na, naka-4 na change setup, tuloy-tuloy pa rin yung iyak ko. Parang nabuksan yung floodgates ng emosyon. Paano ka pinaiyak? Nagsasalita si Direk? Hindi, music lang. Tuloy-tuloy na iyak, nag-4 na change setup, tuloy-tuloy yung iyak. Tapos pumunta ako sa standby area, Tita Malu de Guzman, Tita Eugene Domingo, pinapatahan pa rin talaga ako. Ikaw ba iyakin ka naturally pag kunwari? Hirap na. Kahit yung mga tears of joy, yung hindi ko kaya yan eh. Di ba? Kasi minsan, pag sobrang saya ko, hindi naman ako naiiyak eh. Kaya di ba, ang hirap pag sinabi sa'yo, iyak ka dahil masaya ka. Hirap. Para sa akin hindi ko kaya. Ay, eto, nagka-movie kayo recently ni Empoy at ni Christy. Kasama ka doon. Ano yung movie na yun? Kidnap for Romance. Ayun, yun. Kidnap for Romance. Kamusta naman yung Kidnap for Romance? Si Empoy kasi gina-guest natin pero nasa 8.5 ang TF niya, no? Mas 10 si Empoy? Do I know you? Ganun yung mukha niya, 10,000? Empoy, hayop ka? Christine Reyes nga partner. Si Christine nga, nasa 2.8 lang. Net pa yun. Net pa. Oo. Kamusta yun? Enjoy kami dahil, lalo kapag si Empoy no? Oo, si Empoy, napakabait din. Ang galing ni Empoy talaga. Tsaka yung parang yung mga wordings niya, tsaka yung pagsasitaan, sa kanya lang talaga. Oo, Siya na siya. Parang di niya kailangang ibahin sa movie. Kung ano siya, yun yung tono ng salita niya, pati itsura niya. Parang bawal siya mag-alis ng bigote. Oo, yun diba? talaga. Hindi siya pwede magpalit. May baguhin ka doon, hindi na si Empoy yun. Hindi na eh. Tapos meron pa kay ni Enrique. Ito kuya, ang Okay, ganda nito. yan yung gusto natin pag-usapan. Ito yung masasabi ko na big break ko rin Okay. sa movie. Una-una, syempre comeback ni Enrique lang, dami nag-aabang. Ito kuya, may pagka-hangover yung dating. Talagang sa ibang bansa namin sinut. Okay. Kung di ako nagkakamali, sa Thailand. Thailand. Nakita ko yun. Kuya, Oo. talaga. 4 kami dyan, si Pepe Herrera, si Red Ollero, Enrique tsaka ako. Kung mag-4 kaming bida dito. Okay. Tapos? Adventure siya eh, about sa magkakaibigan. So ito kuya, R18 talaga to. Notice na talaga. Oo. Comedy, pure comedy kuya. Gano'ng katagal kayo sa Thailand? 9 days kami. 9 days. So, eto kumbaga, pag pumasok ka ng cinema, dapat alam mo na kagad na yung expectation na nagsama-sama kayo ng 4 na makukulit. Tapos title pa lang, I'm not a big bird. Diba? I'm not a big bird. Oo. Okay lang yan. Nabanggit na naman namin sa press con kasi si Enrique mapapagkamalan siyang porn star sa Thailand. Nakamukhang kamukha niya. Doon iikot yung story namin. Kailan yan? Invite everyone. Hindi pa namin alam kung kailan lalabas kasi nga gusto Baka naman hindi papalabas. Papalabas Script lang yun! Papalabas hindi kasi gusto i-Manila film eh. Pero syempre titignan natin dahil Yes, nga yes. yung content niya. Ah, Tsaka oo bago naman, sa oo Pinas daw eh, yung gandong dating. Oo naman. And I think it's about time. Oo, yun nga yung sabi nga ni Enrique na parang, ito yung hindi ko pa nagagawa naman. I think it's about time na meron tayo mga, may mga love teams tayo. Kasi even yung mga love teams natin, nag-explore na. Diba? Ng ibang mga role, medyo dark ng konti. Siguro it's also about time na magkaroon tayo ng mga naughty. Naughty. Kaya mas dumami pa mga naughty films natin by, funny and competent actors talaga na kaya-kaya. So, please invite everyone sa movie nyo. And guys, nako sana panoorin nyo ang Para Kang Papa Mo sa November na to on Cinemas Nationwide. At syempre, I'm Not a Big Bird. Abangan nyo din. Possible this Metro Manila Film Festival or next year yan.
Sobrang bigyan nyo ako ng chance, panoorin nyo to. Break sa akin to. I'm happy for you, brother. Sobrang Thank you. happy. Para sa'yo, si Nico, isang tao yan na kung kailangan ng kulit, isang tao na maaasahan ko. At bukod sa nagagawa mo ng mga dream role mo, napag-usapan natin to sa I Can See dati, na kumbaga in terms of hosting, sana mabigyan ka ng napakagandang proyekto na lalong magtataguyod sa mga kakayahan mo bilang isang host. I will pray for that, I will wish for that, and I will claim that para sa iyo. Yeah, congratulations. And thank you for being part ng Luis Listens. At sabi ko nga, sa buhay, dapat ginugulat nyo silang lahat. Nakikita natin, nagte-trending to, di ba, sa Facebook lahat. So, ang pinakapayo ko po sa inyo, sa lahat ng nagtatrabaho, gulatin nyo po yung mga office mates ninyo. Kayo mag-pass ng resignation letter nila. Pinakunahan mo. Yung papasok na ng work, di ba wala? Bakit? Malay mo hindi sila happy. Malay mo, so ang pinakamaganda, kayo na mag-pass ng resignation letter nila. Pinag-resign na kita. Okay na. Diba? So thank you very much, guys. Bye-bye. God bless. What if, kaya ka lang naman sikat kasi artista magulang mo? What if di ako natatawa sa Nico? Ano? What if to? Ako pa hinamon mo sa what if. What if, kaya ka lang naman pinakasalan ni Jessie kasi favorite fruits niya, mango. What if, etong buong kamao ko, ididikit ko sa tonsil mo? Oo. Okay yung buhok mo. Sinong gumapit sa'yo? Si Kuya Jun, faded yan eh. Si Kuya Jun, Faded, magaling talaga yun. Ibon siya rin. Sorry Okay lang. nadala ako.